So, good morning guys. Ngayon lang ako nakapag-upload din, tsaka para bumati, hindi para bumati sa the most legend of animated anime creation inspiration nung bata pa ako, Akira Toriyama. May rest in peace to you po. Isa ako sa mga Dragon Ball fans na bata. Nung panahon kabataan ko pa, nasa elementary pala ako noon, mga panahong 2005 ata, 2005 or 2001, mga 2002, mga ganyan, 2002 I guess, siguro 2001 yun, mga panahon sa 2001 or 90s, kasi 2001 yun alam ko pa 2001 na panahon kabataan ko pa, ang 2002, kasi nasa edad na ako ng 6 years old or 5 years old, yan, mga 2000 na yan. Sa kapanahonan ko yan, dyan ko na-realize yung palaksan yung generation ng 90s. Yung generation ng 90s, dyan ko naranasan yung paano maglaro ng mga pangbata. Hindi katulad ngayon na for cellphone na lang, baga mga ganyan, pangkabataan na lang. Pero sa kapanahonan ko, ipapagalitan pa kami ni mama, nilola ko na matulog kayo dyan, hindi matutulog, walang lalabas kung di ka matutulog, papaluin ka pa. Tapos sabi niya na kailangan mo matulog ng hapon kasi para lumaki ka ng agad-agad, para matatangkad ng mabilis, makakasabihan sa matanda sa dati. Ganyan, mga panglaro. Yan, Dragon Ball, isa din yan sa mga naging kapanahonan ko ng kabataan ko na sobrang childhood ko. Walang Dragon Ball, walang Detective Conan, walang Ghost Fighter, tsaka wala pong Flame of Recca, walang Sakuragi. Kung wala ang childhood ng ganun, silang pinakauna kong nakikita nung panahon ako pinanonood. Yung tipong pagising ko pala sa GMA7, inaabangan ko lagi yan pag mga tuwing hapon. Pagka umaga, andyan yung Detective Conan, mga ganyan, hanggang alas 8 hanggang alas 10 sa pagkakatanda ko. Tapos pagkahapon naman, Dragon Ball. Ayan, mga inaabangan ko din yun. Tapos inaabangan ko yan, palagi naka-on sa TV. Pag gising ko, Dragon Ball na. Ayan. Kasi kami, minsan pinapanood ko palagi yun Gumagano pa kami ng kapatid ko, kaya mo yan, energy ball. Nag-energy ball pa ng gano'n tapos may sigaw pa ako sa TV, ganun pa ako nun. Pero hindi, alam mo yung tsaka na sumapit na din yung Naruto, tsaka na lumabas yung Naruto, yung One Piece, yan, sunod-sunod na yan sila hanggang sa naging ganun, sa 3 Kings talaga na maging buong animated. Yan talaga yung ang first, the father of lahat, yan si Goku, si Dragon Ball. Sumunod yung yung mga creation na nagsunod-sunod na nagsimula na din yung lumabas yung Naruto. Agad naman lumabas sa GMA din. Sa GMA din yung napalabas. Tapos, sa ABS-CBN pala yung Naruto. Tapos, nung lumabas naman sa GMA7, yung One Piece, yun. Panahon na ngayon kasi palipat-lipat din kami ng channel yung dati. Palipat-lipat. Ganun kami, palipat-lipat. Naglipat ako kung saan ako pwede. Pagkatapos ang Dragon Ball, kasi mas pinapanood yung Dragon Ball kahit magka-commercial pa sa kabilang channel, wala dyan. Dragon Ball ako. Kaya ganun pa ako tipong pangarap ko pa dati na, pangarap pa rin lumipad. Magagano din ako yung transmission ni Goku na ganun. Ganun buhay. Tapos yun, sa haba-haba ng panahon din, syempre natagal na din ako hindi nakapanood ng Goku. Pero ngayon, hindi katulad ngayon na may YouTube na, syempre nakapag-continue pa rin yung story hanggang na naging lumaki na nga sila Goku, naging demigod na, hanggang istorya. Magkakaroon na sila sila Goten, naging lolo na siya. Hanggang sa may napanood ako ng Goku na end of story na na hindi pa napasawi si Akira Toriyama. Meron na siyang nagawa siguro scene na siguro advance na siguro niya yun na
the end of the Goku na Dragon Ball talaga magtatapos talaga kasi darating din naman talaga sa panahon na natin na yung mga anime na pinagano natin based on history, meron silang iiwanan. Isa na din yan si Goku. Yan, Dragon Ball, Sakuragi. Sakuragi nga, di pa nga tatapos yung narrator niya, di ba? Nang ganyan. Yun, tapos yun. Yun, nabalitaan ko ngayong itong March lang, hindi pa sa week lang. Nabulabog lahat ng social media dahil nga dahil sa pagkamatay ni Akira Toriyama. Isa yan kasi kaya nga sabi nga nila anime lang yan, King Kuy, kumbaga sa Bisaya King Kuy raman na. Pero ang anime mapabata, matanda, dalaga, pinata, kahit anong pang gender na nanonood ng anime. Kasi nga ang anime dyan kami tututo din kung paano mo magrespeto, paano magmahal ng kapwa, at paano mo din aralin ng iyong kaaway, paano mo mahalin ang kaaway din. Diyan kasi diyan yung andun yung world na imbes na andun din na-relate siya sa real world, pero nare-relate din siya sa anime world na meron ding imposible na pwede mo rin gawin. Kaya nga merong dalawang world Wattpad, di ba? Kasi mga Wattpad din dyan. Kinagaya din niya yung Wattpad nila dun sa real world na ganitong ganun din kami. Kasi ang anime talaga lakas ng ubog ng inspiration. Pakakawala din ng stress, yung ganun, makakawala ng stress. Kasi nanonood kayo pang inspiration. Naanabangan ko ganito ganyan. Pero dahil kahit yan sa anime na yan, kahit simpleng anime lang yan, nagbibigay ng saya sa buong mundo. Kita mo, the legend, the history, meron silang naiiwan ng maganda. At sa susunod na mga generasyon namin, ng mga anak namin, at least yung, maganda yan, napapakita mo sa ganyan, diba? So yun lang. Hindi ko pa alam kung may continue pa pang Dragon Ball ang mga anak, pero may rest in peace Akira Toriyama. May video din akong nakita sa YouTube for the message din na kung anong message ng karamihan sa fan ng mga anime at fan ng Dragon Ball or sa kaming kapananan. Isa lang din ang message ko sa kanila. Kung ano mang message namin sa iyo po, ito lang din ang ganun. Iwan mo yung energy ball namin sa iyo. Energy ball! Yun lang po. Akira Toriyama, rest in peace. I want to say, out of respect of Akira Toriyama, unfortunately I have to state that Akira Toriyama, the creator of Dragon Ball, has passed away. March 1st. To many posts about Toriyama you guys passed today, in first you may think, is it a hoax? But when it comes from the official Dragon Ball website, Akira Toriyama, the mastermind behind it all, the man who brought Dragon Ball to life. It's hard to believe he's no longer with us. Just 1 week ago, the world lost a legend. But his legacy, it lives on. Akira Toriyama wasn't just a creator. He was an artist, a visionary. He painted worlds with his words, crafted characters with his imagination, and sparked dreams with his stories. Dragon Ball isn't just a series, it's a journey of growth, of friendship, and of endless possibilities. And it's all thanks to him. I'll never forget the lessons he taught us. The importance of perseverance, the power of friendship, and the belief that anyone, no matter where they come from, can become a hero. So, to Akira Toriyama, wherever you are, thank you. Thank you for filling our lives with adventure, for teaching us to never give up, and for showing us that the power of a single dream can change the world. Rest in peace, Sensei. Your spirit will live on in all of us. And as long as Dragon Ball continues to inspire hearts and minds, your legacy will never fade.
Until we meet again.